Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga awit. Kabanata 34, talatang 11. Ito po ang sinasabi. Ang taong matuwid, may suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa isang bagong araw ng isang linggo na patuloy mong ibinigay sa amin, O Lord. At sa umagang ito, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy namin silang inilalapit. Naway pagalingin mo sila, O Diyos. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho, na sila po'y ingatan mo sa kanilang pagmamaneho, sa kanilang pagbabiyahe, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa mga karamdaman, O Diyos. Bagkus proteksyonan mo sila sa daan, O Diyos, hanggang makarating sila sa kanilang mga pinapasukang trabaho. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo pong ingatan ang bawat isa, O Diyos. Sila po, Panginoon, ay nagtiis sa malayong lugar upang mabigyan lamang, O Diyos, ang kanilang mga mahal sa buhay na magandang buhay, Panginoon. Lord, gayon din po aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Panginoong Hesus, amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang senior citizen. Patuloy mo po silang ingatan, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Madali po silang matagpuan ng mga karamdaman. Lord, proteksyonan mo po ang mga kaibigan namin ito. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ng kanilang mga kaarawan at nagsiselebrate din ng kanilang mga wedding anniversary. Patuloy mo po silang ingatan, pagpalain mo po sila sa bawat buhay ng kanilang nararanasan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin na may papupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. The attitude of surrender. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Hematohydrosis. Yan ang rare clinical condition na explanation ng expert sa pagpapawis ng dugo ni Jesus noong siya ay nasa garden ng Getsemani. Nangyayari raw ito kapag ang isang tao ay nakakaranas
ng matinding fear o stress. According to Luke chapter 22 verse 44, Jesus was so distressed dahil sa mararanasan niyang crucifixion at tumulo na parang drops of blood ang kanyang pawis. Kung ikaw ay nagtatrabaho o kahit isang college student pa lang, malamang alam na alam mo ang pakiramdam ng stress. Hindi ka rin unfamiliar sa takot. Pero siguradong hindi ka pa nakakaabot sa puntong nagpapawis ka ng dugo katulad ni Jesus. Wala pa yan sa intensity ng takot at stress na naramdaman niya noon sa Garden of Gethsemane. Sa sobrang hindi ng anguish ni Jesus, hiniling niya na alisin ng Diyos ang paghihirap na ito. Pero may isang attitude si Jesus na nakakamangha. Despite knowing the terrible things that will happen to him, ipinakita niya ang attitude of surrender. He knew that his Father in heaven is in control and that all things will all turn out gloriously, beautiful for the salvations of mankind. At ito nga ang nangyari, mga kaibigan. Now, we are enjoying salvation, forgiveness of sin, and abundant grace dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Ikaw, kapatid, kaibigan, kumusta ka? Gaano man kahirap ang pinagdaraanan mo ngayon, sana piliin mo ring magtiwala sa Diyos. Harapin mo ang challenges na naranasan mo ngayon. Kaano man katindi, hold on to this verse from Psalm chapter 34 verse 19. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him for them all. Isuko mo sa Kanya ngayon, kaibigan, ang lahat ng takot at pangamba. Surrender to God and experience His grace. Manalangin tayo. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming mga buhay, Panginoon, sa araw na ito. Dahil ikaw, Diyos, ang siyang aming Panginoon, na siyang naglikha sa amin, nagtubo sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, naway matutunan namin na magpasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap. Matutunan po namin na makontento dahil na mahalaga din kung maliit man o malaki ang mga biyayang aming natanggap. Ang importante, Panginoon, ito ay galing sa aming Diyos na tagapagligtas. Aming Diyos, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang aming pagtitiis ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po nawa kayo ng pagmahal ng Diyos at makapangyarihang Panginoon magpakailanman. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang aming mga kaibigang naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin kanila na kanilang Diyos at Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanag ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo.
Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen.